ka-manifest, and as I promised, eto na yung mga books and references na ginamit ko during my BLEP 2023 review. So, sorry talaga kasi dumami yung mga gawa ko last few weeks, kaya hindi ako agad nakapag-upload. Pero here it is. So, first off, una kong in-order ay ang book na ito. So, ilalagay ko na lang sa baba yung link at yung Shopee link na ginamit ko or binilhan ko ng book na ito. Actually, punong-puno or siksik na siksik ang reference na to. Kumbaga, kung paulit-ulit nyo siya babasahin, madami na talaga kayo mapupulot, especially sa psych assessment. So, start ko tong ginamit. Ito yung kaunahan kong binasa. Then, may mga test drills na din siya. May pre-test, may post-test, and meron din siya mga test drills pa dito sa likod. Parang 800 siya or 900. May kasama pa siyang isang libro na puro test drills lang. Kung hindi ako nagkakamali. Ito. Yan. So, bundle nyo na siya mabibili sa Shopee. At, pag binili nyo siya, super dami nyo nang matututunan. So, ito kapag na-master nyo yung laman nito, madami na kayong bala para sa BLEP 2024. So, investan ko talaga tong mga references na to. Next is of course, bumili din ako ng DSM-5 TR, hindi ko lang dala. Meron din sa Shopee na nabibili ng mga yon, and kung abnormal psych ang aralin nyo, for me mag-direct na kayo dun sa DSM-5 TR. Then, i-review nyo na lang yung history ng abnormal psychology kasi syempre baka mapasama din yon. Tapos yung mga tao, history doon, tapos dun sa mga sakit or dun sa mga illnesses or mental illnesses, mas okay na dumiretso na kayo dun sa DSM-5 TR for me. Kasi feeling ko mas madali ko siya naintindihan nung DSM-5 TR na yung binasa ko. Pero of course, yung mga reference books pa din natin, may makikita pa din kayo or may mga keywords. Syempre, pag review kasi, review session or review references yung ni-review nyo, mga keywords or mga summary na lang yung inyong mababasa. Pero kung mahaba pa yung oras ninyo, magandang basahin yung DSM-5 TR kasi madi-distinguish nyo talaga or maiis-isin nyo yung pagkakaiba ng bawat illnesses. Sa IO Psychology, better na basahin nyo yung mga references books. So, ito yung link ng kinunan ko na mga books. Free siya na PDF books na makukuha ninyo sa internet and downloadable siya. Kung meron kayong madaming time, better na makita niyo at mabasa niyo din yung mga books ng cover to cover. Pero syempre, kung hindi naman ganun yung enough time ninyo, pwede nyo naman i-highlight lang yung mga babasahin ninyo doon sa mga books na iyon. Itong mga books na to, kompleto na dyan. Meron dyang IO, meron dyang abnormal psychology, meron dyang psych assessment books. Sa psych assessment kasi, more on mahihirapan kayo sa psych stat. Tapos, aralin nyo mabuti yung mga psych tests. Ngayon, kung wala kayong makita dun sa book, kasi dun sa mga book, hindi naman masyadong parang hindi inisa-isa doon yung mga psych tests. So, pwede kayong mag-research. Psychological test, merong mga nalabas dyan. Gamitin nyo lahat ng connection na references ninyo, ng mga ways para makapagbasa kayo in a short span of time. Dun sa mga walang pang-review center, you can ask your friend siguro na hiramin yung review notes. Importante na ito palang mga binigay kong to ay mabasa ninyo. Kasi ganito kasi yan. Hindi maganda na sobrang dami ng reference books ninyo at sobrang dami yung babasahin. Alam niyo kung bakit? In my experience, I have a lot. Bumili ako ng mga PDF, nagbayad ako ng kung ano-anong mga books.
sa internet, 'di ba may lumalabas dun sa Facebook na offer 50 pesos for 100 pesos, ganyan. Hindi siya naging maganda kasi hindi ko naman siya nabasa lahat. So, better na kapag natapos niyo yung mga reference books na meron kayo, saka kayo bumili. And focus on finding test drills for psych or BLEP para doon makikita ninyo o ma-evaluate ninyo ang test taking skills ninyo. Ito yung review center na sinamahan ko, pero online siya, self-paced review pa din siya. So, nasa akin pa din yung decision kung magre-review ko. Pero tinanong ko sila, hindi na daw sila bibigay ng review for this year kasi may mga revisions na gagawin. Siyempre, nagkaroon ng website, di ba? Tapos, yung isa, nung May, since na bago yung isang subject, di ba, open na nagkaroon ng website, sabi ko sa sarili ko parang kulang kasi as a working person o yung magte-take ng exam na may trabaho, mahirap po na wala kayong guide, lalo na kung matagal ka ng graduate. Wala kayong guide kung ano sisimulan, ganyan. Kaya ako kumuha ng review center. Pero, kung ikaw ay hindi naman working at you have a lot of time to do the review, better na magbasa ka na magbasa talaga sa books. And you can highlight and you can jot down all the notes na pwede mong magamit. Tapos sa mga books, merong mga, after the chapter, merong mga words na summarized words or mga list of words na naka-highlight dun sa buong chapter. Pwede kang gumamit dun ng recall and memory technique na, halimbawa nakita mo tong word na to, alalahanin mo ano nga ba yun, nabasa ko tungkol dun. So, yun, makakatulong din yun sa inyo. Tapos, nung May, nag-attend ako ng review session ng CBRC. Yan, malaki din ang natulong ng CBRC sa akin sa DevPsych. Kasi medyo alam niyo yun, medyo wala pang idea. Siyempre, unang sabak ng DevPsych, unang subject ng DevPsych. So, yung CBRC reviewers, nakatulong siya sa akin. So, DevPsych, pag-aaralan nyo doon yung birth, since birth or yung simula pa lang na ma-conceive yung bata sa womb and hanggang sa death. Ngayon, makikita nyo siya sa mga, syempre, website books. Pero, meron din siyang anatomy, biology, yan, at yung mga chemicals, dapat mare-review niyo yun. Yan, malaking factor na alam niyo yung chemicals na ginagamit or nasisikret or hormones na inilalabas ng katawan natin pag ganitong age, ganitong level, ganyan. Tapos yung mga theories sa developmental psychology. Sabi nga yung TOP is theories, pero para lang din siyang DevPsych. Ang pinagkaiba lang, yung DevPsych ay chronological. Diba? Simula ng ikaw ay pagbuntis hanggang sa death. Ang TOP kasi more on personality, more on individualized, parang ganon, and more on theoretical. Kung ano yung pananaw ni Carl Rogers, ano pananaw ni Freud, ano pananaw ni Fromm. So, ganun siya. Pero, kung mababasa niyo yung mga DevPsych theories, more on, ganun lang din siya. Para lang din siyang TOP. Kaya, maganda pa din na maaral niyo o mabasa niyo yung TOP kasi para siyang foundation ng lahat ng theories. Kasi, ang susi para malaman mo at madali ka makapagsagot sa BLEP ay alam mong i-distinguish yung mga theories na meron ang psychology. Humanistic, existential, Freudian, yan, yung mga ganyan. Dapat alam mo yun, i-distinguish. Kasi pag nakita mo tong word na to, dapat alam mo na agad. Pag nakita mo tong word na to, alam mo na agad. Tapos yun nga, yun lang yung mga ginamit kong books at mga ginamit kong references. Pero, take note ha, hindi ko yung nabasa lahat. As in, nung last 2 weeks of preparation para sa BLEP 2023, nag-focus lang ako sa mga test drills. At alam niyo ginawa ko,
sumali ako sa mga groups na tungkol sa BLEP. Nagbibigay sila ng test drills. Itong mga pages na to, flash ko sa screen, dito ako nakakuha ng mga examples of drills. So, may mga daily drills sila, tapos may mga free drills din sila. At kung gusto nyo din, meron din silang ina-offer ng mga reviewers. At sobrang tingin ko magaganda reviewers na yun. Hindi lang ako nakapag-avail kasi nga ayun, 2 weeks na lang or 3 weeks na lang, BLEP na. So, feeling ko hindi ko din naman siya matatapos basahin. Kaya, hindi na ako nag-avail ng mga yun. Ang advice ko lang sa inyo, start lang kayo magbasa at huwag niyong basahin ng halimbawa ay psych assessment, 1 month, dire-diretso. Huwag. Maghati-hati kayo ng subject per day. Halimbawa, 9 a.m. to 10 a.m. ganito, 10 p.m. to ganyan. Para natatouch niyo lahat ng subjects one at a time. Diba? Chapter per chapter, ganyan. Para walang naiiwan na subject habang nagre-review kayo. So, for my next video, try ko magbigay sa inyo ng timeline and how to do your scheduled review session. Let's see if I can offer you coaching sessions or one-on-one sessions kasi nagtatry din ako mag-formulate ng reviewers. Ngayon, kasi gusto ko kapag nag-one-on-one coaching session ako, meron tayong mga madaming test drills. Kasi napaka-importante ng test-taking skills. Kahit gaano mong kaalam lahat yan, kapag hindi mo alam kung paano magbasa or mag-comprehend nung tanong, mahihirapan ka po magsagot ng board exam. So, that's all muna for tonight. Hindi ko na i-edit itong video nito guys kasi isiningit ko lang ito after kong mag-out sa trabaho. So, I hope I can help you all. And yan, start nyo na i-download ang mga binigay ko sa inyong references. So, i-flash ko na lang sa screen nyo na lang siguro yung edit na gagawin ko for tonight. Yun lang. You get what you manifest. So, tuloy lang ang manifestation. Galingin nyo sa BLEP 2024. God bless.